Maraming tao po ang nasisira sa pera, hindi dahil mali ang desisyon nila, kundi mukhang tama pero ang ending, mali pala ang ginawa nila. Yan ang pag-uusapan natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. When it comes to financial mistakes, marami po nagkakamali. Feeling kasi ng ibang tao, basta responsable ka na, safe ka na in the long term. Hindi yan palagi. Kaya sa video na ito, papakita ko sa inyo ang 6 na financial decision na akala mo ay tama but in the end, it's mali. Pero bago natin umpisa yan, sagutin mo muna itong tanong na ito. And I want you to be realistic para ma-feel mo itong usapan na ito. Meron ka na bang ginawang desisyon in the past na akala mong tama but right now, in the end, mali pala? Pakitype naman, pakikwento naman sa comment section. Alam mo, minsan ganito rin ang pakiramdam natin. Hindi naman tayo magastos. Nag-iisip talaga tayo bago tayo gumastos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin progress. Wala pa rin masyadong ipon. Ang layo pa rin ng financial freedom. Hindi dahil mali ang intention mo. Kung di dahil ba mali lang ang desisyon mo, ang feeling mo tama ka but actually wala naman nangyayari. Dito po nagsisimula ang problema. Ano po yung 6 na problema? Pag-usapan na natin. Number 1 problem is this. Yung buying something you can technically afford, okay, right now, but you don't think about the future. Yan, madalis ko naman naririnig to, lalo pag may binibili. Afford ko naman kaya ko naman bayaran yan. Okay, afford mo yan ngayon. Pero yun nga, hindi ko sinasabi ngayon, sinasabi ko in the future. O, bumili ka ng bahay, 10 years to pay. Kaya mo yung down payment, kaya mo yung reservation fee, pero 10 taon mo babayaran yan. Naisip mo na ba, wag naman po sana kung mawala ang income bukas, meron ka bang fallback? Dito po nagkakamali ang karamihan. That's number 1. Let's go to number 2. Keeping all your money in a safe place forever. Kasi masyado kang conservative, nakalagay sa bangko, o di ba, responsable ka. Pero tatandaan mo, tumatakbo ang inflation. Ang inflation rate natin nasa 4 to 5% or more. Pero yung income mo sa pera sa bangko, less than 1%. Tama? So in other words, hindi mo yan nararamdaman ngayon, but in time, imagine mo kung 4-5% ang nawawala. In 10 years, 50% na nawala sa value mo. Kaya kung tapat ka sa sarili mo, tanungin mo sarili mo ngayon, lumalaki ba ang income mo ng pera mo sa bangko o nakapark lang? At ito matindi. Ito ang hindi sinasabi ng ibang tao. O ano itong matinding pagkakamali? Number 3, investing because everyone else is doing it. Gaya-gaya po tumaya. Ay kasi nag-invest ako sa crypto kasi kaibigan ko nag-invest sa crypto Nag-invest ako sa stock kasi kaibigan. Ay no. Hindi lahat ng uso ay para sa iyo. Kapag ang dahilan mo, ginagawa mo yan dahil kaibigan mo nag-trending, ay nako, hindi yan investment. Pressure yan with consequences. At dito po nalulugi ang karamihan ng mga nag-i-invest. Investing in something that they do not understand, ay doon po nagkakamali. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. So right now, let's go to number 4. Number 4, nakala mo tama pero mali. Building a business without building yourself. Ay nako. CEO ka nga, boss ka nga, mukha kang entrepreneur pero wala kang system, kulang ka sa discipline, wala kang leadership. So ano nangyari? Lugi ang negosyo. Bakit? Business doesn't build you, but it exposes you. Kaya marami pong nalulugi hindi dahil malas kundi mali ang pundasyon. Kulang Kaya nga dito po ang missing link Ito naman number 5 ang missing link. Kung bakit hanggang ngayon mali pa rin ang desisyon natin, akala natin tama. Chasing income but ignoring habits. Ang habol lang, kumita ng malaki, pero hindi binabantayan yung habits mo on a daily basis. Mataas nga ang kita mo, ang habit mo pa rin, magastos ka pa rin. Kaya habang lumalaki ang income mo, lumalaki rin ang gastos mo. Let me tell you this, income gives you speed, but habits decide your direction. Kaya kung dodoble nga ang income mo bukas, sigurado ka ba na kaya mong i-handle? And let's go to number 6, ang pinakahuli na pagkakamali na ibang tao nakala nila tama. Delaying learning because ang sabi nila ay busy ako, wala akong time. Ito yung isa sa pinakatahimik na financial killer. Hindi ka nga lugi ngayon, hindi ka nga stress ngayon, pero delayed naman ang growth mo dahil nga kulang ang iyong kaalaman. Kung talagang alam mo na lahat, ibig sabihin, tinatamaan mo na yung financial target mo. So, gets nyo ba to? I hope I'm not coming in na parang, uy, ang galing-galing mo wala ka. Hindi po. Ito lang nakita ko na to kasi sa totoong buhay. Nagawa ko na rin yung ibang pagkakamali na yan kaya sinishare ko na lang sa inyo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, sinishare ko to para hindi pakita sa iyo na tama ako o mali ka. Kundi para hindi mo na ulitin yung mga pagkakamali na ginawa ko. Kaya sa 6 na desisyon na mukhang tama pero delikado yun in the long term, saan ka tumatama? Sige nga, mag-fact check tayo ulit. Number 1, buying something you can technically afford
now but not in the long term. Keeping all your money in a safe place pero hindi nag-grow. Number 3, investing because may nag-invest na iba. O gaya ka lang. Number 4, you build your business without building yourself. Number 5, you chase your income but you are not improving on your habits. Or number 6, delaying learning because you always have an excuse na wala kang time, wala kang pera. Sa 6 na yan, saan ka tumama? Kaya kung pipili ka ng isa, alin dito ang kailangan mong ayusin habang maaga pa? Kaya kung gusto mong ganitong klaseng usapan, alam nyo, lalo na kung kayo pa sa mga members na po namin ang channel na ito, sa mga members, meron kayong mga worksheet na ikang i-reflect, lalo na sa mga gold members po natin, may bronze tayo, may gold tayo. Sa mga gold members na, may malalim pa tayong pag-uusapan. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa channel nito, mag-subscribe na kayo. Again, sana naliwanagan kayo sa episode na ito. Hindi ito paghuhusga, ito ay pampagising lang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.